Magandang gabi mga kapito, kabolak, kapuso. And bago tayo matulog, magbigay tayo ng konting insight o talakayan dun sa ating na-encounter na mga games. Okay. About dun sa technical, yung Article 36 ni OBRI, page 78. Kasi meron tayong scenario na yung disconcerting, ah, pwede nating unang ibigay natin na penalty ay warning. Yan. Parusa na yun eh. Warning, penalty. Pangalawa, outright technical. At pangatlo, hindi naman tayo nagbibigay ng warning, hindi rin tayo nagbibigay ng technical, pero binibigyan natin ng isang free throw. Okay, lahat po yan ay disconcerting. Yan po yung ating pag-aaralan. Sige po, according dun sa Article 36 sa page 78 ni OBRI, once na ang player natitira ng act of shooting, yung player, yung kalaban, hindi niya pwedeng i-disconcert si player na tumitira sa pamamagitan ng kanyang mga gawang hindi kaaya-aya na kung tawagin nga natin yung pangiilang, yun yung disconcerting. Ano-ano po ba yung apat na yan na pangiilang na madalas nating nakikita during the game? Number one, yung placing hands close to the eyes o kaya yung obstruction of vision na sinasabi, na tinatawag din natin ganun. Pangalawa, yung shouting loudly, yung sumisigaw ng malakas. Pangatlo, yung stamping feet heavily, takatak sapatos. At pang-apat, yun yung clapping. Okay. Ngayon, bago natin itawag yung disconcerting na yan, dapat meron siyang key o clue. Hanggat maaari, close to the shooter. Ibig sabihin, malapit dun sa player na tumira ng act of shooting. Okay, yun nga po ang ating pag-uusapan na pwedeng magresulta ng warning, outright technical, at hindi naman warning at technical, pero binibigyan natin ng substitute free throw o isang free throw. Okay, umpisahan po natin. For example, beginning of the game, si A1, attempt for 3, yung bola nasa kamay, ang ginawa ni B1, nag-disconcert agad ng ilang. Alin naman dun sa apat na pangiilang na paraan ng pangiilang ginawa niya, sumigaw, takip mata o kaya sundot-sikmura, kasama niya sundot-sikmura eh. Tapos stamping feet, clapping, alin man dun sa paraan ng disconcerting. Okay, nasa kamay, ginawa ng B1, pangiilang, disconcerting. Okay, na-shoot. Na-shoot ni B1 yung bola. Siyempre, magiging bola na ni B2. Non-scoring team si B2. Ang ginagawa natin yan, according kay OBRI, Article 36, sisigawan natin yung yung paraan, ganun yung paraan para sa akin. Sasabihan. Sabihin natin dun sa player na A1, bawal yan, next time, technical. Dapat ganun yung procedure. Then, siyempre, non-scoring team si B, kung meron tayong pagkakataon, side glance, takbo ng sandali doon kay coach ng team A. Coach, yung ginawa ng player mo, disconcerting. Okay, pag inulit yan, technical, pakisabi dun sa mga player mo. Wag uulitin kasi ground for technical. Yun po yung procedure. Ibig sabihin, beginning of the game, first offense na ginawa, pero pumasok yung tira. Okay, ang binibigay natin is warning. Okay, yun po yung number one. Ngayon, yung technical, kung kailan natin bibigay ng technical. Okay, same procedure. Okay. Beginning of the game, si Team A, nasa kamay pa yung bola, titira ng 3 points, ginawa ni B1, ganon, disconcerting. Kung ano man dun sa klase ng pangiilang na ginawa niya. Kaso hindi na shoot. Diba? First offense, pero hindi na shoot. Okay, according kay PIBA, ang ibinibigay natin yan is outright technical. Okay, ganon din naman. Siyempre, pag na-technical yung player, magre-report tayo sa table. Okay. Number 18, B1, technical foul for disconcerting. Yun yung pinaka-warning pag sinabi ng commentator. Siyempre, kung may mic, dinig na lahat ng tao, especially ng team B. Hindi na gagawin yan. Siyempre, ibig sabihin, meron ng ikang abiso pa. Bukod sa technical, i-announce pa sa mic. No, 'di ba? Malalaman nila na pag ginawa nila ng ginawa uli, okay,
technical. Ngayon, ito yung pangatlo. Disconcerting din yung ginawa ng player, pero hindi warning, hindi technical free throw yung ating binibigay. Okay? Ang ibinibigay natin ay substitute free throw. Kailan po yan? Ito naman po nangyayari during a free throw situation. Sino po yung gumagawa niyan? Ibig sabihin, ang gumagawa niyan, syempre, yung opponent. For example, si A1 ay free throw shooter, si A1. Okay. Titira siya ng 2 free throws dahil nagkaroon ng foul of shooting. Ngayon, mag-uumpisa pa lang ng free throw si A1, yung bola nasa kamay, biglang si B1 nasa una ni A1, gumawa ng klase ng pangiilang. Anong klase ng pangiilang ang ginawa? Ang madalas na makikita natin yung gumagano yung player, di ba? Tapos minsan nagsasalita. Yan. Nagsasalita, tapos minsan nanggugulat. Ganun pa rin kung ano yung makita natin na paraan na parang nangiilang yung player. Okay. Ang ginagawa ng referee diyan, kung dalawang free throw yan, first free throw pa lang, pag tira ni A1 hindi pumasok, yan. Hindi warning ang binibigay natin yan. At hindi rin technical free throw. Kung hindi, pipiti yung referee natin, lead or trail, top the clock, pit, dalawa pa. Okay. Disconcerting si B1. Okay. Yun po yung ibig sabihin. Meron pang isa, ganung scenario din. First free throw si A1, ang ginawa ni B1, biglang tumawid sa shaded area, nilagari. Lumipat dun sa kabilang side o kaya nagpalitan yung magkalaban. Si B1 at saka si B2 nagpalitan. Tapos tinira ni A1 yung bola. Okay. Ang ginagawa naman natin dyan, ganun din. Pit! Okay, first free throw, second free throw ha. Ganun ang hihatol natin. Okay, isa pa. For example, first free throw, dalawa pa. Kasi tumawid yung kalaban, disconcerting. Okay, pag last free throw, same procedure. Pag last free throw, tumawid yung kalaban, o kaya gumaganon yung player. Pit tayo. Substitute free throw. Disconcerting. Tumawid yung kalaban, o kaya nangiilang. Okay mga kapuso kapito, yan po yung ating ibinigay na tip para sa ating mga kabola. Sana meron tayong nakuhang idea at meron tayong natutunan. Ngayon po, muli, paki-like, share, comment, subscribe, follow na ating mga video para sa tuloy-tuloy pa natin mga demo. At kung may mga kulang pa, kung mayroon pong kulang at po natin sa ating napag-usapan ngayon na tumatanggap tayo ng tulong mula sa iba para may tama natin yan. Thank you very much. Ito po si Kuya Roger. To God be the glory.